Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nanginginig ang mga paa ni Demi pagbaba niya ng taxi sa isang makipot na daan, di kalayuan sa dati nilang tinitirhan. Ilang daang metro mula doon naroon ang batis. Sa tabi noon ang dampa ng kanyang tiyo Rodel. Miss, sigurado ka ba dito ka nabababa? Tanong ng taxi driver kay Demi na makita ang madilim na daan na lalakaran ng dalaga. Alanganing nilingon ng dalaga ang taxi driver bago tumango. Opo, dito po talagang destinasyon ko. Salamat po ulit, Manong. Anang dalaga bago tuluyang naglakad patungo sa kanyang pupuntahan. Di naglaon narinig na ng dalaga ang pagharurot ng papalayong sasakyan. Napabuga ng hininga si Demi. Pilit na pinatatatag ang sarili habang naglalakad sa dilim. Nagpapasalamat siyang bilog ang buwan ng gabing yon at malakas ang buhos ng liwanag na nagmumula roon, tinatanglawan ang kanyang daan. Kabisado niyang daan patungo sa batis kahit madilim dahil doon sila naglalaba ng kanyang tiya Esang noon. Mga panahong hindi pa umaabot sa saktulan ang kalupitan ng kanyang tsorodel. Kumurap si Deming nang humapdi ang kanyang dibdib. Naiisip ang maraming pagkakataon mula na magkasakit ang kanyang tiyahin na tiniis niya ang kalupitan ng asawa nito. Wala sa sariling tumingala ang dalaga. Maliwanag ang buwan, subalit wala ang mga bituin. Marahil ay kinuhubli ng mga ulap. Naisip niyang malungkot ang langit gaya rin ng kanyang buhay sa kasalukuyan. Dumaan sa kanyang isip, kung may hangganan pa ba ang lahat ng yon? Kung may pag-asa pa ba siyang lumigaya? Marahil wala na. Di naman siya mahalagang tao, siguro pinanganak lamang siya upang magdusa. Kumuyom ang mga kamay ni Demi sa naisip. Wala sa sariling sinapo ang kanyang tiyan, subalit hindi siya makakapayag na magaya sa kanyang kapalaran ng kanyang anak. Magtatrabaho siya, magsusumikap siya kahit mahirap, masiguro lang na maganda ang magiging buhay ng baby niya. Pinapangako niya, di magagaya sa kanya ang kanyang anak na puro paghihirap sa buhay ang nararanasan. Para sa kanyang anak, babaguhin niya ang kanyang kapalaran. Muli, nagpatuloy sa paglalakad ang dalaga hanggang sa di kalayuan, nakita niya ang dampa ng kanyang tiyuhin. Na makita ang malamlam na ilaw na nagmumula doon, kusang napatigil ang dalaga. Di niya alam kung anong madaratnan niya ron. Paano kung gawan ulit siya na masama ng kanyang tiyuhin, gaya ng huling beses silang magkita? Napakagat sa pang-ibabang labi si Demi. Kung ano mang kapalaran naghihintay sa kanya roon, wala siyang magagawa, kundi pumunta roon upang tubusin ang kanyang mga mahal sa buhay. Di niya maaatim na mapahamak ang kanyang tiyahin at pinsan, kaya siya naroon upang iligtas sila, at di siya aalis doon nang di sila kasama. Humugot ng malalim na hininga ang dalaga bago muling naglakad patungo sa dampa. Nang marating niya yon, agad siyang kumatok sa pinto sa kabila ng pagtindi ng takot sa kanyang dibdib. Maya-maya pa nakarinig siya ng pagkalusko sa loob noon. Di naglaon bumukas ang pinto. Ang nakangising mukha ng kanyang tsorodel ang bumungad kay Demi. Ah, nandito ka na pala. Pumasok ka, Demi. Na matandang lalaki, nilahad ang kamay papasok sa dampa. Nanginginig ang mga paa, humakbang sa loob ng dampa ang dalaga, upang mapasingap lamang na makita nasa papag ang mag-inang Sevi at Esang, kapwa walang malay. Nagtatakbo si Demi sa kinaroroonan ng mga to, niyugyog, pilit na ginising, subalit ni hindi gumalaw ang mga ito, bagay na lalo nagpatindi sa kaba ni Demi. Marahas na lumingon si Demi kay Rodel, tumalim ang mga mata. Anong ginawa mo sa kanila? Anong ginawa mo? Singhal ng dalaga sa walang pusong tiyuhin. Agad na nagtagis sa mga bagang ni Rodel. Buisit kang sampit ka. Kung makasigaw ka, akala mo, pinapalamon mo ko ah. Lalong nagngit-ngit si Demi. Umabot na sa sukdulan ng galit. Bakit? Hindi ba? Nakinabang ka sa mga pinagpapaguran ko. Nilostay mo ng paulit-ulit ang mga padala ko sa Chang at kay Sevi. Ipinambibisyo mo, ipinambababae mo. Hindi mo naisip ko anong hirap ko sa pagtatrabaho, makapagpadala lang ako. At hindi ba nitong huli ako pa ang ginawa mong pambayad utang ng kabit mo? Wala kang puso, Tsorodel. Ang dapat sa'yo sinusunog sa impyerno. Hayop ka. Nakahiga ka lang ngayon sa kwarta, minamaliit mo na ako. Sagot ni Rodel, naninggit ang mga mata. Pwes,
Tingnan natin kung makapagsalita ka pa ng ganyan kapag kaharap mo na tong nguso ng baril ko. Na matandang lalaki bago hinugot sa kanyang bewang ang baril at itinutok kay Demi. Agad pinanlakihan ng mga mata si Demi, lalong kumabog ang dibdib. Ano? Nagulat ka? Bakit sa tingin mo? Ikaw lang ang may pagmamalaki ngayon, Demi? Pwes hindi mo ko kilala. Kayang-kaya kong iputok sa ito, matigil ka lang sa pagbubungang lintik ka. Na matandang lalaki bago kinasa ang baril. Panay ang hikbe ni Erica, habang mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang nobyo na si Logan. Naroon sila sa Phoenix Security Agency o PSA na pag-aari ni Conrad de Alexos, na ang pakilala ni Logan, kaibigan ng pamilya nito. Doon siya dinala ng nobyo. Nang tawagan ito kanina nang bigla na lamang umalis si Demi sa kanyang apartment at di nagsabi kung saan pupunta. At dahil sa sobrang tensyon, minabuti na ni Logan na humingi ng tulong sa kanyang mga kakilala upang mahanap si Demi. Ang PSA ay isa sa mga pinagkakatiwalaang security agency sa bansa kung saan galing ang bodyguards ng mga makapangyarihan at iba pang dignitaries. Halos 1 taon pa lang ang agency subalit marami nang napatunayan. Kaya naman tiwala si Logan na maaring makatulong sa kanila si Conrad sa paghahanap kay Demi. Pinanood ng magnobyo ang ginawa ni Conrad sa computer nito. Makalipas sa ilang sandali, bigla itong napatayo sa upuan. I traced her mobile phone and I have a hit. May alam ba kayo kung pwede niyang puntahan sa may bandang San Marcelino? Tanong ng lalaki. Lukot ang gwapong mukha nito. Napasingap si Erica. Napatayo na. Taga doon si Demi. Doon siya lumaki. Bulalas ng dalaga. Kumabog ang dibdib. Tumango-tango si Conrad. Mabilis nilabas ang cellphone sa bulsa nito at may tinawagan. Tumayo na rin si Lucas at inalo si Erica. Erica, may mga kamag-anak pa ba nun si Demi na maaari niyang puntahan? Ni Logan. Mabilis na umiling si Erica. Wala na ron ang tiyahin at pinsan niya. Nilipat na ni Sir Max sa facility para hindi masundan ang kanyang tsurudel at napasinghap si Erica nang may maalala. Hindi pa nahuhuli si Tsurudel, Logan. Paano kung doon ito pinapunta sa San Marcelino si Demi para tapusin ang nasimulan nito? Oh my God, he's going to kill Demi. Logan, kailangan natin iligtas si Demi. Hysterical na sabi ni Erica. Tuluyan ng lumuha. Ilang sandali pa muling nagsalita si Conrad. I already called the local police. They said they will search the area. I hope you're both ready to fly. Sir? Si Logan. Tipid nang umiti si Conrad. Kinuha ang baril sa drawer at nilagay sa bewang nito. We are going to use our chopper going to San Marcelino. We're going to save your friend. Anito bago nagpatiunang lumabas na ng silid. Lalong tumindi ang pagkabog ng dibdib ni Demi na makita niya ang pagkasa ni Rodel sa baril na hawak nito. On instinct, napahawak siya sa kanyang tiyan. Poprotektahan niya ang kanyang anak kahit anong mangyari. Hindi sila maaring mamatay sa kamay ng baliw at ganid na si Chorodel. Panahon na para labanan niya to. Hindi siya makakapayag na muling pagmalupitan nito. Humugot ng malalim na hininga si Demi. Inipon ang tatag ng dibdib bago nagsalita. Diyan kayo magaling. Sa pananakot, hindi na talaga kayo magbabago, tiyo. Puro kasamaan lang ginagawa ninyo. Humalakhak si Rodel, nakakapangilabot. At ikaw, puro katangahan. Marami ka pang satsat. Akin ang pera na sinabi kong ibigay mo. Matandang lalaki, di inaalis ang pagkakatutok ng baril kay Demi. Si Demi naman, marahas na kinuhang ATM sa bag at inihagis sa direksyon ng tiyuhin. Agad nalukot ang mukha ng matandang lalaki. Ano yan? Anong gagawin ko dyan sa lintik ka? Gigil na sabi nito. Nandyan na po ang lahat ng ipon ko. Lahat ng pera ko nandyan lahat. Kayo nang mag-withdraw dahil hindi niyo ako binigyan ng pagkakataong gawin yon. Ibibigay ko ang PIN code ko at... Boba? Inis na putol ni Rodel kay Demi. Gigil na pinaputukan ng bubong ng dampa. Nalapis kinagulat ng dalaga na siyang nagpangyari upang mapaoklo siya at magtakip ng tenga. Ginawa niya yon di lang upang protekta ng kanyang sarili, kundi dahil muling namimintig sa sakit ang kanyang ulo. The gunshot was triggering something in her memory. Tila isang malayong alaala na hindi niya alam kung sa kanya ba talaga o sa ibang taong kanyang kakilala. Anong gagawin ko sa lintik na ATM na to? Ginawa mo kung masyadong tanga, Demi. Alam ko ang kalakaran sa mga bangko. May guard doon at kung ano-ano pa.
Talagang gusto mo ako mapahamak na buwisit ka? Wala ka talagang utang na loob. Pues kung ayaw mo magbigay ng pera, papatay na lang kita. Para naman kahit paano, mapagbayaran mo ang mga atraso mo sa aking lintik ka. Ani Rodel, tinaas ang baril at muling pinaputokan ng bubong na siyang nagpangyari upang mahimasmasan si Sevi at muling magkamalay. Agad na nang hilakbot ang binatilyo na makitang ama na itinutok ang hawak itong baril sa pinsan. Tay, huwag po ninyong sasaktan si ate. Tumahimik ka. Isa ka pang traidor ka. Naambunan ka lang ng grasya, bumaliktad ka na kaagad. Sige, kampihan mo yung hilaw mong pinsan. Total, ako lang naman na makakaalis dito sa nambang to at wala nang iba. Tay, huwag po. Maawa po kayo sa amin. Awa? Ulol. Humalakhak si Rodel, sarkastiko. Bakit kayong tatlo? Naawa ba kayo sa akin nung tinutugis ako ng mga pulis at walang mapuntahan? Kung di lang kumaparaan, baka matagal na ako nakabaon sa lupa. Kaya huwag kang humingi ng awa sa akin, Sevi. Kasama mong magdurusay ang si Demi ngayong gabi. Maya-maya pa nagising na rin si Esang. Pilit na ibinangon ang sarili sa papag, agad bumukas ang pagkahindik na makita ang ginagawa ng asawa. Maayos at gising ka na, Esang. Ngayon, unti-unti na akong maniningil sa mga atraso ninyong lahat sa akin. Ani Rodel, ngumisi. Napaluha naman si Esang. Nais sumagot subalit di magawa dahil sa sakit nito. Agad na lumipad ang tingin nito kay Demi na nooy panay ang daeng habang nakauklo, hawak ng ulo nito. Sino kayang uunahin ko sa inyo? Umpisa ni Rodel. Salit-salitang tinutok ang baril nito sa direksyon ni na Sevi, Demi at Esang. Tay, wag! Ani Sevi bago nagmamadali, tumayo sa papag. Sinugod ang ama at nakipagpambuno rito sa paghawak ng baril. Nanlaki ang mga mata ni Esang. Nilukob ng takot ang dibdib. Pilit na gumapang ang matandang babae upang marating si Demi at wala sa sariling iniharang ang sarili nito sa pamangkin na mula ng kupkupin ay anak na ang turing. Tiyan, masakit ang ulo ko. Ani Demi, panay na ang hikbi. Sinubukang aluin ni Esang si Demi sa abot ng kanyang lakas. Subalit ang marahang haplos lamang sa ulo nito ang kanyang nagawa. Ilang sandali pa marahas na itinulak ni Rodel sa Sevi. Natumba ang binatilyo sa may foldable table na agad nabuwal. Gumawa ng marahas na ingay sa buong silid. Di naglaon muling pumailan lang ang putok ng baril na nagpangyari upang panandali ang matigagal si Demi. Umangat ang tingin ng dalaga sa tiyahin na nasa kanyang tabi, nakaharang sa direksyon ng kanyang tsorodel. Maya-maya pa, ngumiti ito. Ikaw, Leticia. Bulong nito bago pinanlakihan ng mga mata, sumuka ng dugo at tuluyang nahulog sa baldosa. Esang! Hindik na sigaw ni Demi sa dugo ang bulto ng tiyahin. Humalakhak si Rodel. Dapat lang sa kanya yan, pabigat. Sa kabila ng pagpintig ng ulo, pinukol na masamang tingin ni Demi ang tiyuhin. Demonyo ka! Demonyo! Ang dami mong satsat. Isusunod naman kita sa tiyahin mong hilaw eh. Ngayon na kung gusto mo. Ani Rodel, tinutok na ang baril sa dalaga. Agad na napasinghap si Demi. Sa isip, paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa kanyang anak na hindi niya na maisisilang pa sa mundong ibabaw dahil sa kanyang pagpanaw. Napapikit na si Demi. Tinanggap ang kanyang kapalaran. Siguro nga mabuti na rin ang ganun. Di na siya maghihirap. Ilang sandali pa muli, pumailan lang isang putok ng baril. Agad nanginig ang dalaga. Hinintay ang pagsigid ng sakit o ang pagkapos ng kanyang hininga. Sabalit alinman sa mga yon ay hindi nangyari. Bumalandra pabukas ang pinto ng dampa. Agad namang nagmulat si Demi. Doon niya nakita ang isang lalaking may hawak ng baril at nakatutok sa direksyon ni Rodel na nooy nasa baldosa na at may tama ng bala sa dibdib. Ikaw ba si Demi Malvar? Anang lalaki, na kahit halatang may lahing banyaga ay matatas magsalita ng Tagalog. Nakinginig na tumango si Demi. Ako si Corna de Alexos. Kasama ko mga kaibigan mong Sanalogan at Erica. Anang lalaki. Agad na buhay ng loob si Demi, na lalo pang sumidhe ng sumilip sa may pinto si Erica. Erica? Bulong ng dalaga, mangiyak-ngiyak. Ligtas na siya. Ligtas na siya at ang kanyang anak. Tatayo na sana si Demi upang lumabas ng dampa nang muling sumigid ang sakit sa kanyang ulo.
This time, the pain intensified. The flashes of memories became faster, as if ripping her head apart. Napaluhod na siya sa baldosa, sapo-sapo ang nananakit na ulo. Di na nag-alinlangan pa si Erica, agad dinaluhan ng kaibigan. Demi? Demi, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng dalaga sa kaibigan. Masakit ang ulo ko. Ani Demi sa pagitan ng paghikbi. Dadalhin ka namin sa ospital ngayon din, talantang sabi ni Erica. Subalit bago pa man ito matulungan sa pagtayo si Demi, ay siyang pagbuhos ng mga alaala sa isipan ng dalaga na siyang nagpangyari upang lalo tong manginig at manghina. Mga alaalang matagal niyang nakalimutan, mga alaalang sariling isipan mismong nagkubli para sa kanyang kaligtasan. At bago pa man siya tuluyang nawalan ng malay, namulat na siya sa katotohanan. Siya, ang tunay na Leticia, ang nag-iisang tagapagmana ng mga De La Rosa. Madilim pa na magising si Max kinabukasan. Ang malakas at walang tigil na pagtunog ng kanyang cellphone ang tuluyang nagpamulat sa binata. Namimigat man ang ulo at pumipintig ang sentido, napilitang abutin ng binata ang kanyang cellphone sa may bedside table. Hello, ani Max sa paos na tinig. Sir, buti naman at gising na kayo. May problema po, sir? Anang tinig ni Ella, taranta. Patamad na napasalyap ang binata sa wall clock, marahas na nagbuga na hininga pagkatapos. It's still 5 in the morning, Ella. Ano na namang may nadisgrasya po sa site, sir? 3 na raw po ang patay? Nagmamadaling balita ni Ella sa amo. Agad na pinanlakihan ng mga mata si Max. Panandali ang nakalimutan ng pananakit ng ulo. Ano? How did... Shit! Tawagan mo si Jericho ngayon din. Ipasilip mong police report. Magkita tayo sa lobby ng GDC in 30 minutes. Anang binata bago nagmamadaling tumayo mula sa kama. Hahakbang na sana siya patungo sa banyo nang may magsalita mula sa kama. Babe, why are you up so early? Madilim pa. Anang paos na tinig ni Vera. Lumingon si Max. Agad na nagsalubong ang mga kilin ng binata na makita sa kanyang kama ang dating nobya. What the heck are you doing here? Tanong agad ni Max, mataas ang boses. Pilit na umupo sa kama si Vera. Sandaling inayos ang buhok bago, Why? Don't you remember what we did, babe? Sagot ng babae sa sensual na paraan. Lalong nagbuhol ang mga kilin ng binata, pilit na inaalala ang mga pangyayari ng nagdaang araw. Subalit wala siyang maalala. All he remembered what he is in a dreamless state, which he now found a bittersweet escape from everything he's facing at the moment. But one thing is for sure, he probably knocked himself to sleep yesterday with all the drinking, but he ain't that drunk to have slept with his ex-girlfriend again, the one he loathed to the core. Wala akong alam sa sinasabi mo, Vera. At kahit wala akong matandaan sa mga nangyari kahapon, I know for myself that I ain't that stupid to sleep with you again. Kaya umalis ka na. Kung anumang binabalak mo o kung anumang kasinungalingan ang gusto mong palabasin, huwag mo nang ituloy dahil ngayon palang sinasabi ko sa'yo, mapapahiya ka lang. So get out of my house right now. Dire-diretsyong sabi ni Max, nagtatagi sa mga bagang. Napakarap naman si Vera, namutla sa lantarang pagtataboy ng dating nobyo sa kanya. Ganun na ba siya kawalang halaga rito? Kaya nitong itapon ng lahat. Kalimutan ng lahat na namagitan sa kanila ng ganon-ganon lang. But her plan was flawless, or so she thought. Pero, Max, may nangyari sa atin at bullshit. And so are with the man you've been with for the past 2 years and even before that. Inis na putol ng binata sa dating nobya. Huwag kang magmalinis, Vera. Because you never were, at alam natin yung parehas. So whatever it is that you planned coming here, you better scrap it now. Kung ayaw mong ikaw ang pagbunto na ng lahat ng galit ko sa mundo ngayon, ano bang hinihintay mo? Alis na. Muling utos ng binata. Tuluyan ng napaluha si Vera. Shock was an understatement. She was shaken to the core. Her plan crumbled down even before it took off. Ano nang gagawin niya ngayon? Lalo nang naninggit ang mga mata ni Max na makita na hindi natinag sa pwesto nito si Vera. What the heck are you waiting for, Vera? Get out of my house! Muling singhal ng binata sa dating nobya na nagpanginig sa 4 na sulok ng silid. Napaigtad si Vera at dali-dali, bumaba ng kama at basta na lang pinulot ang kanyang mga nagkalat na gamit sa sahig.
Walang nangyari sa kanila ni Max, but she wanted to make it look like there was, and so the setup. Subalit wala pa rin. Hindi pa rin niya muling naangkin si Max. Kahit anong gawin niya, hindi pa rin niya magagawang bawiin si Max. Kumirot ang dibdib ng dalaga sa naisip. Yun na ba talaga ang hangganan nila ni Max? Nagkumahog sa pagbibihis si Vera, and under a minute, bihis na ang dalaga. Max, get lost. Malamig na umpisa ni Max. And do me a favor. Take my shirt that you've worn. Set it on fire. I don't want your filth. Dugtong pa ng binata. Lalong napaiyak si Vera sa sinabi ni Max bago nagmamadaling lumabas ng penthouse. Si Max naman ang mabilis pinulot ang direct line sa reception ng building. Yes, pababa na dyan si Vera. Make sure she exits the building and never to return again. Anang binata bago tinapos ang tawag. Dumiretso na si Max sa banyo. Parandali ang tumayo sa ilalim ng dutsa. He didn't move for a while. He just wanted his body to be drenched by the hot water in the hopes that it would soothe his hurting soul. Paglabas na ng banyo, makikibaka ulit siya. Makikibaka siya sa mga problema niyang tila walang katapusan, and he must admit, he is getting tired. It hasn't been long since he lost his grandmother. Not been long since he learned about his wife's affair, and at that point, kung may magtatanong sa kanya, aamin siya. There is only so much his heart can bear, but he cannot be weak. Can he? He ain't the CEO of GDC anymore, but he has a family legacy to protect, so there is no time for him to wallow. He needs to suck it up and just move on. Umigting ang panga ng binata bago tuloy ang inabot ang sabon at nagsimulang maligo. Matapos ang ilang sandali, lumabas ng banyong binata at nagbihis. It wasn't long before Max exited his house and entered the lift. Pagdating sa lobby, agad niyang natanawan si Ella sa labas ng building, sa tabi ng kanyang sasakyan. Naroon sa likod nun sa Jericho, kasama ng iba pa niyang security team. Magdidire-diretso na sanang binata patungo sa sasakyan nang lapitan siya ng isa sa mga security guards na naroon. Sir, siniguro po naming nakalabas ng building si Ma'am Vera. Anito. Mabuti. And this time, make sure na hindi na siya makakapasok pa. Dahil kapag inulit pa ninyo, I will fire all of you. Banta ng binata. Tumango ang security guard. Pasensya na po, sir. Ipaparating ko po sa mga kasamahan ko. Pakisabi na rin po kay Ma'am Demi, pasensya na rin. Nangunot noo si Max. Kay Demi? Bakit nakasama si Demi sa usapan? Sandaling nataranta ang security guard. Pumunta po kasi siya rito kagabi. Umakyat pero bumaba rin agad, umiiyak. Umigting ang panga ni Max. Sandaling nag-isip bago mabilis na ipinilig ang ulo. He has more things to think about than those. Matapos magpasalamat sa guard, dumiretso na ang binata sa kanyang sasakyan. Subalit pagkaupo niya sa loob, agad na nagsalita si Ella. Sir, may bangkay na natagpuan sa may creek. Si Ma'am Leticia daw po. Ano kaya ang mangyayari ngayong bumalik na ang alaala ni Demi? Ano ang gagawin ni Max kapag nalaman na ang babaeng pinag-isipan niya na masama at sinaktan ay ang babaeng hindi niya malimutan, si Leticia? At ano ang gagawin ni Max kapag nalaman na ang Leticiang nagpakilala ay impostor pala? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.